Welcome back sa Revenge Red. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay naganap sa isang industrial town sa Laguna. Ako nga pala si Sarah, 25 anyos. At ako ang tinuturing na kahihiyan ng pamilya dahil nagtatrabaho ako sa night shift ng isang pagawaan ng frozen food. Isinusulat ko ito bilang paalala sa aking sarili, sa hinaharap para hindi ko makalimutan ang sandaling nagdesisyon ang nanay ko na hindi na maipagmamalaki ang buhay ko. Naranasan mo na bang isakripisyo ang gusto mo para sa pamilya, pero sa huli, ikaw pa ang ikinakahiya nila? Habang ang mga kapatid ko ay naghahabol ng mga lisensya at matatayog na karera sa Makati at BGC, naiwan ako sa Laguna. Pumapasok ako sa planta gabi-gabi para siguraduhing bayad ang amilyar at hindi kami mapalayas sa bahay noong namatay si tatay. Hindi ito glamorous, pero marangal na trabaho. Umuuwi akong amoy mantika at pampalasa, masakit ang balikat sa kakabuhat ng mga kahon. Pero at least, hindi napuputulan ng kuryente at tubig. Pero para sa nanay ko, ang suot kong hairnet at safety boots ay may iisang ibig sabihin. Kabiguan. Rinig ko pa rin ang boses niya noong huling reunion namin. Tinanong ng mga tita ko kung ano na ang ginagawa ko sa buhay. Tumawa siya isang tawa na puno ng kaba at sinabing, "Si Sarah?" Naghahanap pa siya ng sarili niya. Tumutulong-tulong lang muna siya sa isang local business dyan. Hindi niya kayang bigkasin ang salitang pabrika. Nang sinubukan kong ipaliwanag na nag-overtime ako para makaraos kami, hinila niya ako sa gilid at binulungan ng mariin. Linulunok ko lang yun noon. Ang kahihiyan, ang galit, ang paraan ng pagtingin nila sa akin na parang hangin lang ako. Sinabi ko sa sarili ko na face lang to. Na kung magsisipag pa ako lalo, balang araw ay makikita rin niya ang halaga ko. Wala akong kamalay-malay na parating na ang Mother's Day. At kasama nito ang isang text message na tuluyang dudurog sa akin at magpapabago ng lahat. Bago ko sabihin kung ano ang laman ng mensahe ng nanay ko at kung paano ako tuluyang nawala sa buhay nila, sabihin niyo muna. Curious talaga ako kung hanggang saan makakarating ang kwentong ito. Ang Mother's Day sa amin ay laging amoy ng mga bulaklak na nabibili sa palengke at litson manok. Pero sa planta, amoy garlic powder at malamig na bakal. Break time ko noon, nakaupo ako sa isang lumang crate sa likod ng loading dock, nag-i-scroll sa phone gamit ang namamanhid kong mga daliri. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong pakialam kung batiin man ako ng pamilya ko o hindi. Pero, nagsinungaling ako. Umilaw ang screen ko. Notification mula sa Family Mendoza group chat. Nanikip ang dibdib ko. Inimagine ko na magsisend si mama ng, "Love you all, kahit ikaw Sarah." Pero nang buksan ko, isang mahaba at pinag-isipang mensahe ang bumungad sa akin. Mother's Day dinner. Para sa mga successful kids only. Kay Mark, ang ating Dr. Mendoza na nagliligtas ng buhay. Kay Emma, ang ating creative director na pinapaganda ang mundo. At kay Lily, ang ating future lawyer. Sobrang proud ako sa mga anak kong may narating. Dinner tayo mamayang 6:30 p.m. Excited na akong i-celebrate kayo. Nakatag sina Mark, Emma, at Lily. Wala ang pangalan ko. Kahit sa dulo, wala. Kahit isang pity emoji, wala. 3 pangalan lang. 3 golden children. Nagsimulang mag-reply ang mga kapatid ko. Si Mark, nag-send ng flex bicep emoji. Si Emma, puro sparkles at hearts. Si Lily, nag-send ng crying happy face at can't wait. Ma, nakatingin lang ako sa screen, pilit na nire-refresh, nagbabaka sakaling may makapansin. Naghihintay na sundan ni mama ng, "Ay, at syempre si Sarah din." O kaya, tanungin ng mga kapatid ko, "Paano si Sarah?" Pero walang typing bubble na lumabas. Ang tanging nakita ko ay ang sarili kong refleksyon sa madilim na screen na ka-hairnet. May mantsa ang kamay. At namumula ang mga mata. Hindi ito simpleng pagkakamali. Isa itong public announcement sa pamilya namin.
Successful kids only. Paulit-ulit ko itong binasa at bawat basa ay parang suntok sa sikmura. Naramdaman ko ulit yung init ng kahihiyan noong reunion. Pero ngayon, hindi lang niya iniwasan ang salitang pabrika. Binura niya ako ng tuluyan. Ilang saglit pa, nag-buzz ulit ang phone ko. Personal message mula kay mama. Video call. Pinanood ko lang itong mag-ring. Ang picture niya sa screen ay nakangiti, parang maskara. Alam ko na ang sasabihin niya. Babalik ta rin niya ang kwento. Sasabihin niyang, nag-overreact ako kung magtatampo ako. Hinayaan ko lang, mag-ring, hanggang sa mamatay. Nag-text siya agad. Sana, naiintindihan mo. Ang gabing ito ay para i-celebrate ang mga achievements nila. Alam mo namang part ka pa rin ng family. And part ng family. Pero hindi kailanman sapat para ipagmalaki. Naranasan niyo na bang makita ang sarili niyong ina na nagtatype ng pangungusap na nagpapatunay na isa ka lang footnote sa kwento ng buhay niya? Hindi ako sumagot. Hindi sa text, hindi sa tawag. Tinitigan ko lang ang thread hanggang matapos ang break ko. Tapos ibinalik ko ang phone sa bulsa ko na parang naglilibing ako ng bangkay. Bumalik ako sa production line. Pero parang robot na lang ang katawan ko. Sa isip ko, may nabasag. At may isang bagay na mas malamig ang pumalit sa pwesto nito. Nilinaw nila kung saan ako nakalugar. Panahon na para ako naman ang magdesisyon. Kinabukasan pagkatapos ng Mother's Day, tumunog ang alarm ko ng 4:30 a.m. tulad ng dati. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako gumising na iniisip kung paano ko mapapasaya ang nanay ko. Gumising ako na nagtataka kung bakit ko binigay sa kanya ang kapangyarihang saktan ako ng ganoon katagal. Nang gabing iyon, sa maliit kong inuupahang studio apartment, kumuha ako ng notebook. Gumawa ako ng 2 column, manatiling konektado sa kaliwa, at putulin ang ugnayan sa kanan. Sa kaliwa, sinulat ko, baka matanggap niya rin ako balang araw, para hindi matawag na masamang anak. Sa kanan naman, wala nang kahihiyan, wala nang paghihintay sa imbitasyong hindi darating. Kapayapaan, mas mabilis na puno ang kanan. Pero, nag-aalangan pa rin ako. Sino ba naman ang matinong Pilipino ang nagtatakwil sa sariling ina dahil lang sa text? Eksaktong tumunog ang phone ko. Bumaha ng messages sa family GC. Mga litrato mula sa Mother's Day dinner. Nakangiti si Mama sa gitna ni Mark na nakapolo barong at Emma na naka-blazer. Si Lily na may hawak na bouquet. Ang caption, "The serve ni Mama ang best. Proud of this family." Nag-comment pa si Mama sa ilalim, "Ang aking 3 bituin! Wala na namang banggit sa pang-4." Biglang nag-message si Mark ng hiwalay. "Uy, balita ko busy ka kahapon." Medyo nagtampo si Mama. "Alam mo naman yun, di niya sinasadya. Huwag ka na madrama." Sumunod si Emma. "Bawi ka. Next year, galingan mo kasi sa career mo para maisama ka. Kilala mo naman si Mama." Walang nagsabing mali ang ginawa ni Mama. Ang problema, apparently, ay ako. Tinitigan ko ang mga text nila. Tapos ang listahan ko. May tumigas sa loob ko. Hindi nila tinatanong kung okay lang ako. Gusto lang nila akong tumahimik at lunukin ulit ang sakit para manatiling makinis ang imahe ng pamilya. Binuksan ko ang GC, in-scroll up sa mensaheng successful kids only, nag-screenshot at sinave sa isang locked folder. Resibo. Paalala na ang pwesto ko sa pamilya ay optional lang. Nanginginig ang mga daliri ko nang i-mute ko ang GC ng 1 taon. Tapos, binuksan ko ang conversation namin ni Mama at pinindot ang block. Tinanong ng system, "Are you sure?" Sa unang pagkakataon, sigurado ako. Binlock ko rin sina Mark at Emma. Nag-alangan ako kay Lily, ang bunso namin, pero iniwan ko muna siyang unblocked. Nang gabing iyon, dumating ang kaibigan at katrabaho kong si Mia na may dalang pansit. Nakita niya ang namumugto kong mata at ang notebook. Binasa niya ang listahan at tumingin sa akin. "Alam mo na ang sagot, Sarah. Sinulat mo na."
Bulong lang ang boses ko. Kaya mo bang tiisin ang sarili mong pamilya kung pinaramdam nilang wala kang kwenta? Mabilis siyang sumagot. Puputulin ko ang ugnayan sa kahit sinong pinararamdam na maliit ako, kaduguman o hindi. Doon, napanatag ako. Kinuha ko ang ballpen at sa dulo ng kanang column, sinulat ko sa malalaking letra. Pipiliin ko ang sarili ko. Kinabukasan, magaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, ang pamilya ay hindi na automatic. Isa na itong desisyon. Naging tahimik ang buhay ko. Hindi malungkot, tahimik lang. Wala nang notifications ng mga handaan na hindi ako imbitado. Wala nang pasaring na tinatago sa biro. Nag-focus ako sa trabaho. Nang banggitin ng manager kong si Rachel na magbabayad ang kumpanya para sa tuition ng technical courses, nag-sign up ako sa gabi sa local technical college industrial safety, process improvement. Kung magiging factory worker lang din ako na ang magiging pinakamagaling. Sumama si Mia sa akin. Naging bida-bida kami sa klase na laging nasa unahan. Pero sa loob ko, may tumutubong bago. Isang uri ng pride na walang kinalaman sa titulo, kundi sa pagpili ng sarili kong landas. Isang Martes ng gabi, nagmamadali ako papasok sa building nang may tumawag sa akin. Sarah, maliit at nag-aalangan na boses. Lumingon ako at nakita ko si Lily sa may bulletin board. Naka-hoodie siya at magulo ang buhok. Parang sinuntok at niyakap ako ng sabay. Lily, sabi ko, di ko alam na nag-aaral ka rito. Di ko rin alam na nandito ka, katahimikan. Tapos bigla siyang nagsalita. Hindi alam ni Mama na nandito ako. Akala niya, law school lang ang inaasikaso ko. Pero gusto kong makita kung ano pa ang ibang pwede. Ayun na, isang lamat sa perpektong imahe. Umupo kami sa bench. Nakita ko yung message nung Mother's Day. Tahimik niyang sabi, gusto kong magsalita, pero pinigilan ako ni Mark. Sorry Sarah, mas masakit pa ang apology niya kaysa sa text ni Mama. Hindi mo trabahong ayusin yon, sabi ko. Nagkwento si Lily. Weird si Mama simula noon. Kunwari okay lang, pero lagi kanyang binabanggit. Galit siya kasi hindi mo sinunod ang plano niya at ngayong wala ka na. Lagi niyang tinatanong kung bakit ka nag-iinarte. Nahihiya siya, pero di niya aaminin. So, nahihiya siya na napahiya ako? Natawa ako ng mapakla. Ganun na nga. Malungkot ng ngiti ni Lily. Namimiss kita, pero gets ko kung bakit mo ginawa yon. Babalik ka pa ba sa mga family events? Mabigat ang tanong. Noong nagsimula akong magtagumpay sa sarili kong paraan, sabi ko, ang una kong naramdaman ay hindi ipapakita ko kay Mama, kundi relief na hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa kanya. Kaya hindi ko alam, Lily. Sa ngayon, mas kailangan ko ng distansya kaysa upuan sa mesa niyo. Bago kami maghiwalay, hinawakan ni Lily ang kamay ko. Sa tingin ko, matapang ang ginagawa mo. Sana makita lang din ni Mama. Sa tapang ang din ni Mama. Dumating ang promotion ko isang Huwebes. Ginawa akong line supervisor para sa bagong project. Mas malaking sweldo, mas malaking responsibilidad. Dati, iisipin ko agad, may ipagmamayabang na si Mama. Ngayon, ang naisip ko, ako ang gumawa nito. Tumaas ang posisyon ko. Nirespeto ako ng mga tao hindi dahil sa diploma, kundi dahil alam kong magtrabaho. Pero minsan, paggabi, nag-stalk pa rin ako sa social media. Nakikita ko ang mga post tungkol sa Proud of My Kids na may 3 mukha lang. Isang weekend, binuksan ko ang notes app ko at nagsulat. Rant lang sana tungkol sa blue-collar work at pamilya. Pero naging blog post ito. Pinost ko ng anonymous sa isang platform na tinuro ni Mia. Ang title, Successful Kids Only. Kapag inimbitahan ng pamilya mo ang lahat maliban sa'yo, wala akong pangalang nilagay. Pero kinuwento ko ang detalye ng group chat, ang pakiramdam, na burahin ka ng sarili mong ina. Sa loob ng isang linggo, libo-libo ang nagbasa. Bumaha ang comments. Akala ko ako lang
Ganyan din ang nanay ko nung naging mekaniko ako. Ang validation mula sa mga estranghero ay nagpagaling sa akin sa paraang hindi nagawa ng pamilya ko. Tapos, may nangyaring kakaiba. Isang ka-church ni Mama ang nag-share ng article sa Facebook. Ang caption, "Nadurog ang puso ko dito. Parents, wag niyong gawin to sa mga anak niyo." Kumalat ito sa circle nila Mama. Hindi niya alam na siya ang kontrabida sa kwento. O baka alam niya, dahil ilang araw ang lumipas, tumawag ang unknown number. Voicemail. Boses ni Mama. Tensyonado. "Sarah, si Mama to. May naririnig akong kwento online. Sabi nila pamilyar daw. Sana naman hindi ka involved sa mga bagay na magpapapangit sa imahe ng pamilya natin. Mag-usap tayo. Hindi anak. Okay ka lang, kundi imahe ng pamilya." Hindi ko siya tinawagan. Sinave ko lang ang voicemail. Isa pang resibo. Niyaya ako ni Mia sa isang storytelling event. Ang theme, When Family Crosses the Line. Kinabahan ako, pero sumali ako. Sa stage, sa harap ng mga estranghero, kinuwento ko ang lahat. Ang barbecue, ang factory, ang Mother's Day text. Tinanong ko sila, "Naranasan nyo na bang mahalin lang kayo ng pamilya nyo kapag may pakinabang kayo sa image nila?" Maraming tumango. May mga umiiyak. Natapos ako sa linyang. Dati akala ko ang pamilya ay utang na kailangan bayaran. Ngayon alam ko na, pwede kong mahalin ang pinanggalingan ko habang lumalayo sa mga bagay na pumapatay sa akin. Pagbaba ko ng stage, may nagpakita sa akin ng phone niya. Yung blog post ko. Shinare ng isang malaking page. At sa comment section, nakita ko ang pangalan ni Lily. Ang comment niya, "Minsan, ang mga successful kids ay yung magaling lang mag-perform. Yung iba, sinusubukan lang mag-survive." Nag-text si Lily kinagabihan. Nakita ni Mama yung viral post at yung kwento tungkol sa talk mo. Hindi niya matanggap. Pinag-uusapan siya sa simbahan. Sabi niya, sinisiraan mo daw ang pamilya. Pero sa totoo lang, baka kailangan lang may magsabi ng totoo. Ang malaman na nagkalamat na ang perpekto niyang maskara ay hindi higanti. Ito ay consequences. Lumipas ang ilang taon. Umunlad ako. Naging regional supervisor na ako. Nagta-travel sa iba't ibang planta. Ang laptop ko ay laging bukas. Ang maleta ko laging naka-ready. Ang mundo ko ay lumaki. Kahit lumiit ang contact list ko sa phone, nagpatuloy ako sa pagsusulat. Naging safe space ang blog ko para sa mga black sheep ng pamilya. Minsan, nakakatanggap ako ng balita. Lumipat daw ng simbahan si Mama dahil sa hiya. Tapos bumalik din. At tulad ng laging nangyayari sa buhay, dumating ang dagok. Nagkasakit si Mama. High blood, stress. Kailangan ng repair ng bubong ng bahay. Tumawag si Lily. Iba ang tono ng boses niya. "Hinihingi ni Mama ang number mo. Kailangan ka daw niya makausap. Alam ko na to." Hindi ito dahil na-miss niya ako. Baon siya sa utang. Sabi ni Lily. Tumutulo ang bubong. Malaki ang bill sa ospital. Nabalitaan niyang okay ka na. Nagta-travel ka pa. Sabi niya, kung mahal talaga ni Sarah ang pamilya, tutulong siya. Kung mahal ko ang pamilya, sasaluhin ko sila. Ang dating Sarah, yung tagabayad ng mortgage, ay muntik nang bumigay. Guilt trip. Yan ang specialty ng pamilyang Pilipino. Huminga ako ng malalim. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin, Lily? Matagal siyang natahimik. Sa tingin ko, sobra-sobra na ang nagawa mo. Ikaw ang bumuhay sa atin nung namatay si Papa. Ikaw ang nagbayad ng lahat. Hindi binilang ni Mama yon nung sinulat niya yung Mother's Day text. Hindi mo siya obligasyon iligtas ngayon. Sasabihin niyang masama kang anak. Pero sa tingin ko, consequence lang to ng ginawa niya. Nang marinig ko yun sa kapatid ko, parang may pinto na tuluyang sumara sa isip ko. Hindi padabog, kundi tahimik at payapa. Sinabi ko kay Lily, sabihin mo kay Mama, sana gumaling siya. Pero sabihin mo rin na hindi ako ang backup plan niya. Pinili niya
kung sino ang mahalaga nung nasa itaas siya. Hindi ako magpapanggap na hindi nangyari yun ngayong kailangan niya ako. Ilang linggo ang lumipas, may dumating na package. Walang return address. Sa loob, isang lumang jewelry box ko noong bata ako at isang sulat. Ang sulat ay classic na non-apology. Alam kong hindi ako perpektong ina, pero na-misinterpret mo lang ako. Gusto ko lang ang best para sa'yo. Sobrang sakit na ipinahiya mo ako sa ibang tao. Pinagbubulungan ako sa simbahan at sa dulo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ang pinakamaliit na magagawa mo ay tulungan ako sa oras ng pangangailangan. Hamon yun. Pero imbes na magalit, kinuha ko ang notebook ko. Sinulat ko, ito ang totoo. Hindi ko pinost ang pangalan niya. Hindi ko siya siniraan. Ikinuwento ko lang ang karanasan ko. Siya ang gumawa ng mga desisyong nagpahamak sa kanya. Tinupi ko ang sulat at binalik sa kahon. Hindi ko tinapon, pero hindi ko rin pinanindigan. Hindi ako tumawag. Hindi ako nagpadala ng pera. Nag-text lang ako kay Lily ng isang mensahe para ipasa sa kanya. Sana alagaan mo ang kalusugan mo at makahanap ka ng suporta. Hindi na ako babalik sa dating papel ko sa buhay niyo. I wish you peace. Yun lang. Binalita ni Lily na umiyak si Mama. Tinawag akong walang utang na loob. Sinabing inabandon ako siya. Pero tumigil na siya sa paghingi ng number ko. Naintindihan na niyang seryoso ako. Hindi siya masaya. Mabigat. May uri ng lungkot sa pagpili ng sariling kapayapaan kaysa sa relasyong pilit mong inaayos. Namimiss ko pa rin ang idea ng isang nanay. Pero hindi nun mabubura ang ginawa niya. Isinulat ko ang huling post sa blog. Tungkol sa pagtanggap ng sulat at pagtanggi na bumalik sa dating papel. Sinulat ko na minsan, ang pinakamabuting magagawa mo para sa sarili mo at sa kanila ay ang umalis sa sitwasyong dumudurog sa'yo. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagsasama. Ang pamilya ay dapat binuo sa respeto, hindi sa takot at sumbat. Nang gabing iyon, lumabas ako sa balcony. Tanaw ko ang mga ilaw ng mga pabrika. Ang lugar na dati ikinakahiya ng nanay ko ay sharing lugar kung saan ko napatunayan na hindi ko kailangan ng approval niya para magtagumpay. Suot ko pa rin ang steel toe boots ko. Nagki-clock in pa rin ako. Pero wala na ang boses niya sa ulo ko. Ang naririnig ko na lang ay ang sarili ko. At ang boses ng mga taong tumanggap sa akin kung sino talaga ako. Kaya matapos mong marinig ang lahat, kung ikaw ang nasa pwesto ko ngayon at ang magulang mo na minsan kang dinurog ay humihingi ng tulong at tinatawag itong pagpapatawad, ibibigay mo ba? O pipiliin mo ang sarili mong kalayaan at magtitiwala na hindi kasalanan ang unahin naman ang sarili? Kami po sa Revenge Red ay dedikadong gumawa ng mga kwentong may puso at aral. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang, ngunit sumasalamin sa tunay na buhay ng pamilyang Pilipino, utang na loob at pagtatakda ng boundaries. Layunin naming magbigay inspirasyon at hindi magdulot ng away.